Hello, good morning sa inyong lahat. So, ang oras natin ngayon ay 7:25 in the morning. At ayan, yung background. Napaka-presko. Nyaon ako dito sa Nyugan, Kagubatan. So, sa umagang ito, nais ko pong i-share sa inyo. Ano nga ba talaga yung pag sinabing good news, yung magandang balita sa buhay natin? Kapag tayo may good news, halimbawa, kapag pasa ka sa lead exam bilang teacher, 'di ba? Excited tayo na ipamalita sa iba. Excited tayo na isabi yung joy na nararamdaman natin. Dito sa mundo bakit nga ba napakahirap na itago yung magandang balita kapag mayroon tayong nalalaman na magandang balita sa buhay natin o kaya sa iba. Katulad lang ngayon na nauuso ngayon yung mga chismis. Pero makita natin sa salita ng Panginoon kung ano ba talaga ang magandang balita. Dito po sa Romans chapter 1 verse 1 hanggang 17 kung saan ito ay sulat ni Paul. Makita natin kung gaano siya ka-excited, kung gaano ka-boldness yung pag-share niya ng magandang balita. Makita din natin dito na kung gaano si Paul ka-eagerness na i-share yung gospel ni Christ. Kahit na mayroong nag-reject sa kanya, patuloy pa din siya sa paghahayag ng salita ng Diyos. Magandang balita, which is ito yung si Kristo ay pinadala dito sa lupa at siya ay Diyos, anak ng Diyos, namatay at muling nabuhay. Namatay para sa ating mga kasalanan at dahil doon sa ating pananampalataya, kaya tayo nandito ngayon. Kaya naranasan natin yung pag-ibig ni Lord, naranasan natin yung kaligtasan. Dahil sabi sa salita ng Panginoon, doon sa John 14:6, na si Jesus ang daan patungo sa Ama. Kung sa pamamagitan ni Jesus, makakamta natin yung kaligtasan. Yun ang ipinapamalita ni Paul. So tayo bilang mananampalataya, we are accountable sa Gospel of Christ. Napakinggan natin ang magandang balita. Sa Matthew 28 na kung saan sabi doon, go and make disciple, but baptize them, turuan sila. We are accountable sa gospel ni Christ as a mananampalataya tayo. Kung may nais tayong dapat isabi sa iba, ipamalita sa iba, ang good news na sabihin natin sa kanila, yung salita ng Panginoon na kung saan sino si Christ, sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At Diyos na kaya tayong iligtas.